Nagkakagulo na ba kayo sa Malacanang? Ba't iba-iba sinasabi ninyo? Hindi, tila po kasi iba-iba ang sinasabi ng mga taga-Malacanang kaya nagkakagulo na ata dito sa ICC. Kasi naman kayo eh. Hindi, alam nyo ito mga kababayan ha, mukhang tila nagkakagulo na ho ata sila pagdating mo sa ICC dahil ho dito sa mga statement to. Ang tanong ko ho eh, sumusunod pa po ba sa inyo mga tauhan ninyo, sir? Diyan sa Malacanang, sumusunod pa po ba mga tauhan ninyo o nagmamagaling na? Kasi ho, eto ha, panoorin ho natin ito ha. Ito ho ang balita kagahapon at iba na naman ang statement ngayon. Bakit ba pa iba-iba? Wala ba kayong group chat? Madali lang po mag-group chat sa Viber. Ha? Group chat din kayo, pinsan. Oh, ito. Oh, panoorin natin ha. Oh, ito. Pasok. Nakatakda ng makipag-usap ang Pilipinas sa International Criminal Nakatakda daw makipag-usap sa ICC. Alak ng wewe ah. Tingnan mo, bukas iba na naman ang statement. Court o ICC sa gitna ng gumugulong Linawin natin ha. Handa na makipag-usap ang Pilipinas pertaining to the government of the Philippines. Pilipinas saan? Sa ICC. Oh, linawin natin to kasi ayan naman may play of words na naman ng mga animal eh. Pilipinas, government, ICC. Okay? Handa na daw makipag-usap. Sabi ng GMA. Walang kinikinig, walang pinaprotektahan. itong investigasyon sa war on drugs ng Administrasyong Duterte ayon kay Justice Secretary regarding ICC, regarding war on drugs of Duterte. Crispin Remulla. Sa panayam... Sino nagsabi? Si Remulla. Mamaya, meron ako ikikwento sa inyo. Unya-unya. Ng news agency na Reuters, sinabi ni Remulla na gagawin ang dialogo sa lalong madaling panahon sa isang maayos na paraan at para sa diwa ng pagkakaisa. Diwa ng pagkakaisa. Uy, narinig ko na yan. Yung huli nagsabi niyan. Hindi, alam mo, sabi niya, kakausapin daw para sa diwa ng pagkakaisa. Hindi naman daw ipinagbabawal ng batas ang pakikipagtulungan sa isang international tribunal. Pero may mga area anyang maaring pagtulungan ng Pilipinas at ICC. Nang tanungin sa posibilidad na pagsapi muli ng bansa sa ICC, sabi ni Remulla, ibang issue pa raw ito. Oo nga naman, kasi hindi naman siya magdi-decide niyan. Presidente. Diba? So, ibig sabihin lang po niyan, wala naman. Importanteng unawain to, importante ito para maunawa natin kung ano nangyayari. Bakit tila walang legal move? Legal move po kasi yung pag-join uli eh. Ibig sabihin, talagang ano yun, pirmahan yan, legal yan. Bakit walang legal? Ano meron lang? Chikahan lang, magchichikahan lang tayo. Bakit? Nababasa nyo ba kung bakit naglabas ng ganitong statement? Hindi, magchichikahan lang tayo. Mag-usap na tayo, kwentuhan tayo. Kasi may mga ganyan eh, pagdating sa mga jowa-jowa. Di ba? Makikipagchikahan lang sa iba. Bakit kaya? Kasi pinagseselos ko siya. May mga ganyan-ganyan, di ba? Makikipagchikahan ka ngayon sa iba. Mga ganyan. Pero hindi naman na formal na ikaw ay makikipaghiwalay. Kaya ka lang naman nakikipagchikahan sa ibang lalaki. Kasi pinagseselos mo. Gusto mong timbangin ang kanyang pag-ibig para sa iyo. Gusto mong timbangin ang pagseselos niya para sa iyo. Pero wala ka namang planong hiwalayan. Walang legal move, ika nga. Dito parang ganun. Pero kabaligtaran. Dito naman, wala naman kami sinasabing babalik na kami. Magsasama na uli kami, sabi. Walang legal move. Ano meron? Chikahan lang. Bakit kanyo? Maya may paliwanag tayo dyan. Paliwanag ko natin yan. Ngayon, sinisimula na raw ang pagtukoy sa limitasyon ng pagiging isang non-member ng ICC. Pati na rin ang saklaw sa mga krimeng naganap bago ang pagkalas ng Pilipinas noong administrasyon. Naku, pati daw pagkalas. Talagang target na target. Bago kumalas daw si Duterte. Talagang target si Duterte. Duterte. Mga obsessed to kay Duterte, no? Ito ang pamahalaan na hindi makamove on. Alam mo, naalala ko dito, mawalang galang na po, hindi ko po binabastos si Pinoy.
'Di ba? Naalala ko nung panahon na umupo si Pinoy, walang ginawa ko hindi bingbangin at banatan si Gloria Macapagal Arroyo. Wala talaga. Sinisi niya lahat ng ginawa ng mga nakaraang administrasyon. Siya, okay siya. Huh? Duterte. Maaari rin daw makatulong ang ICC sa pagpapabilis ng sariling investigasyon ng Pilipinas sa war on drugs. Sinusubukan ng GMA Integrated Para daw para daw mapabilis. Ano daw? sa pagpapabilis ng sariling investigasyon ng Pilipinas sa war on drugs. Sinusubukan Ibig sabihin sila mismo ang gagawa. DOJ mismo daw ang mag-iimbestiga. So talagang ano ibig ko sabihin? Para daw sila, makikipag-usap daw sila sa ICC para din matulungan sila na bilisan ang pag-iimbestiga sa war on drugs. So, they know, particular si Secretary Remulla, alam niya that the ICC cannot do anything. Because legally, we are no longer part of the ICC. He knows there is no legal basis para makialam ang ICC, pumasok ang ICC. Alam niya. Kaya nga sabi niya, hindi, para lang matulungan kami na mag-imbestiga. Diba? So, para hindi siya sumabit by saying na hindi tutulong at makikialam ang ICC. So, alam niya na walang legal basis kung makikialam ang ICC. It's a fact. Ngayon, bakit may mga ganitong statement? Mamaya, unya-unya, sabihin ko. Pero ako, isa lang ang masasabi ko sa inyo. Ha? Ito ay dahil sa kasalanan ni Duterte. Banat bay, bumaligtad ka na. Hindi, kasalanan ni Duterte ito. Walang biro, kasalanan ni Pangulong Duterte ito. Kasi po, si Pangulong Duterte gumawa ng vlog tungkol sa budget. Nayanig ang taong bayan, nayanig. Kasi ng mga bawat Pilipino, maging sa business sector, religious sector, all sector of the Philippines, di ba? Nayanig doon sa statement na yun na nilabas, which is kinumpirma ng ilang mga eksperto, even media, even other colors, political colors, kinumpirma na totoo yung nangyari sa budget na blanco. Nayanig ang taong bayan dahil dito. Dahil kasalanan ni Duterte. Ngayon, dahil sa kasalanan niya, kailangan niyang gumawa ng issue ang gobyerno. So, pasok na ang mga amuyong. Pumasok na ang sip-sip sa gobyerno. Sip-sip sa Pangulo. Relax. Akong blaha dyan. Akong blaha. Guguluhin natin ng issue. Ililipat natin from budget going to ICC. Alam niyo ba kung bakit may mga ganire? Ituturuan ko kayo kasi alam niyo kung bakit. The media, alam mo naman ang mga mainstream media, they need content. Every day, they need content. So that the news department of networks gumana. And alam niyo ba, pinakamalaking kita pagdating sa mga istasyon ng telebisyon yung news. Bakit? Diyan maraming advertisement, punong-puno na advertisement diyan, di ba? Kailangan may istorya, ika nga. Ngayon, para mawala sa istorya nila yung budget, para hindi mag-follow up yung mga media sa budget, kailangan gumawa ng bagong istorya. Pero dapat ganun din katindi. Kasi kung hindi ganun katindi, snabil lang yan. Halimbawa, hiwala yan ni ganito, ni ganyan. Diba? Kahit maglabas pa ng mga, story dyan. Hindi mababago yung kwentuhan. Ngunit tatapat subalit kung merong mas matindi. Ano yun? Duterte naglabas ng budget. I-ICC natin. Yan, pag-uusapan ngayon ng media, gustong-gusto ng media yan. Bakit? Ayaw na ng media na bumalik ang mga Duterte sa kapangyarihan. Alam mo naman, pag sila bumalik, yung mga may-ari ng mga media, mga network,
delicate sila dyan. May mga pagmamayari sila eh. Tandaan ninyo, meron sila mga pagmamayaring kuryente, tubig, telco. Kaya ayaw na ayaw nila na bumalik ang mga Duterte. Sisingilin na naman sila ng tax eh. Kaya tama, mali. Oh. Kaya anything that would bring down the Duterte, they would do it. They would, matik na yan. Meron ng understanding yan. Sige, lahat ng makakadiin sa mga Duterte, ibalita natin. Ayan na, ito na. So, para malihis sa issue ng budget, ito, maganda to, ICC. Di ba? ICC issue. Ang GMA Integrated News, nakuna ng pahayag si dating Pangulong Rodrigo Duterte kaugnay rito. Siyempre, pag nagsalita si Duterte, malamang sa malamang, matindi na naman ang sasabihin niya. Ano na naman yan? Hit na naman, ika nga. Ibig sabihin talagang trending na naman yan. So, nabago na istorya. Nakatakda. May I suggest, Mr. President Rodrigo Roa Duterte and everyone who is watching from his camp, wag niyo pong sasagutin, ha? Wag niyo pong sasagutin tong ICC. Kasi ililihis nila issue sa budget, eh. Yan na issue, yung budget. Bigla nilang ginaganere. Sinusubukan ng GMA Integrated News na kuna ng pahayag si dating Pangulong Rodrigo Duterte kaugnay rito. Pero nauna niyang sinabi sa pagdinig sa Kamara na dapat bilisan ng ICC ang kanilang investigasyon. Yun na yun. Tama na yun. Tama na yung statement na yun. Tama na. Nabilisan nyo na. Ang tagal naman. Daming hanas. Alam niyo kung ba't nagbigay ng statement si Pangulong Duterte sa ganong issue? Kasi alam niya it will not stand sa korte. Yung pag-uusig ng ICC. Hindi yan tatayo sa Supreme Court kasi we are no longer part of the ICC. Alam niya yan. Kaya nga sabi niya, bilisan nyo! Bagal. Dami yung daldal, dami yung hanas, ang daming istoryahe. Diba? Istorya kayo ng istorya, wala naman nangyayari. Pero ang masama kasi dito, mga kababayan, nagmumukhang ignorante ang Malacanang sa mga statement na ganito.